Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at meron po tayong breaking news at ito nga po, no, 4 pa pong mga sako na pinaniniwalaang na may lamang human remains o mga buto po mga kababayan ay natagpuan po muli dyan po sa Taal Lake. Okay, so ayon po sa balita rin mga kababayan, yung palaisdaan po na sinasabi ni alias Totoy ay natagpuan na rin po nila mga kababayan. Okay, samantala ang mga pulis po na involved ay kakasuhan na rin po o sasampahan na rin ng kaso ng administratibo ng PNP. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta dito sa ating channel. Okay, so eto na nga mga babayan, meron na naman po nga updates dyan po sa Taal Lake mga babayan. Dito po sa kaso ng mga missing sabongeros. Okay, at ito nga pong update na to ay sinasabing meron daw pong muling mga nakuhang sako na may nilalaman na mga buto raw po di umano mga kababayan. Talaga namang napakalaki ng naging issue na to ng tungkol sa mga missing sabongeros mga kababayan. Talagang iniimbestigahan po ito ngayon at hindi natin alam kung sino ang mga kinakabahan ngayon mga kababayan. At ito nga po, ang balita na yan na ating ihahatid po sa inyo. Okay, so wag na natin patagalin to mga kababayan at umpisahan na natin. Okay, let's go. Radyo Patrol Flash Reports! Hi, may Flash Report si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, anong balita? Tony, dumaong na ang ikalawang batch ng search and retrieval operation ng PCG dito sa Laurel, Batangas, Fishport. At nakita nga namin, Tony, na kasama, dala-dala nitong mga tauhan ng PCG, dalawang sako, na hinihinala na ito yung mga na-retrieve nila dito sa lugar kung saan sila nagsagawa ng kanilang search and retrieval operation ngayong hapon. Ayon din sa PCG, 4 yung sako na nakita nila dito sa kanilang ikalawang search and retrieval operation, pero 2 lamang yung talagang na-retrieve nila ngayong hapon. So maaaring balikan itong 2 sako siguro bukas na yan dahil tapos na itong search and retrieval operation. Ngayon nakausap ko din, Tony, panandalian lamang yung isa sa mga pamilya, yung nanay, yung isa sa mga nawawala na sabongero. Actually, hindi sabongero yung kaanak niya na nawawala. Yun yung pinakabata, 14 years old na si Mason Ramos. Nakausap yung nanay niya na si Maricel Ramos at sinabi niya na kahit hindi pa sigurado kung mga labi nga ng mga nawawalang sabongero yung na-retrieve na yung araw na ito at kahapon, sinabi niya na kahit papaano ay nabunutan siya ng tinik dahil na dito sa isinasagawang patuloy na investigasyon ng pamahalaan at atong operasyon ng PCG ngayong araw. So yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Grabe mga babayan, imagine ninyo na 14 years old kasama mga babayan doon sa mga naging biktima di umano ng mga missing sabongeros. Ang masaklap dito mga babayan, sinasabi nga hindi naman daw po sabongero etong 14 years old na to. Ganun kabata mga babayan, yung nadamay po dito sa mga naging biktima ng missing sabongeros mga babayan. At para sa iba pang mga updates, eto pa po yan mga babayan, panoorin din natin to. Ilan pang sako ang natagpuan ng mga otoridad sa pagsisid nila sa Taal Lake para sa paghahanap ng mga umaling labi ng nawawalang sabongero. Pero hindi pa alam kung naglalaman din ito ng mga buto gaya kahapon. Okay, so aalamin pa lang po yan mga babayan. At least may nakikita pa rin na nakakapagbigay pa rin ng pag-asa talaga doon sa mga kamag-anak na nakikita nilang may ginagawa yung ating pamahalaan ngayon. Ang tanong nga kasi nila, bakit yung nakaraang administrasyon wala rin daw pong ginagawa. 'Di ba? Wala rin daw pong baga nagkaroon lang ng investigasyon, may sinampahan ng kaso pero wala pong naging resulta.
'Di ba? So ngayon nakikita natin na yung gobyerno natin, no, yung pamahalaan natin, yung mga ahensya ng pamahalaan, may ginagawa, no? At least sa ngayon nakikita natin, no, na ginagawa nila yung best nila, no, nag-conduct sila ng investigasyon, nag-conduct sila ng search and retrieval, no, doon sa lugar na sinasabing pinagtapunan, no, netong mga biktima ng missing sabongeros, mga kababayan. Diba? Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang update dyan at ba't hindi pa mabuksan yung mga sako na natagpuan ngayon? Ako nga ang natagpuan sa pagsisimula ng pagsisid ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa Laurel, Batangas, pero hindi muna nila tinanggal ang mga sako sa lawa dahil bawal daw itong galawin. Hinihintay muna ang isang prosecutor at tahuan ng National Bureau of Investigation para saksihan ang mismong pagkuha sa mga ito. Gate ng mga otoridad, kailangan maging maingat dahil maaari itong maging ebidensya sa crime scene at magamit sa kaso sa mga nawawalang sabongero. Pero inaalam pa natin kung ano ang laman ng mga sakong yan. Mag-alas 7 kaninang umaga, isinakay ng PCG sa rubber boat ang mga diving equipment na kanilang gagamitin. 3 team ang nakadeploy na binubuo ng higit 20 technical divers. Nakunan din natin yung mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na nirentahan umano para doon nga itapon ang mga bangkay ng nawawalang sabongero. Ayan mga babayan, no, natukoy na, no, yung nirentahan na palaisdaan, mga babayan, no, na sinasabing doon daw itinapon, no, yung mga nakasako na missing sabongeros, mga babayan. So nagkakaroon ng linaw ngayon kahit papaano, no, nakakakuha tayo, no, yung mga kamag-anak, no, nagkakaroon sila ng pag-asa dahil nakikita nilang may ginagawa yung gobyerno natin, di ba? Ruth, sa mga oras na ito, ongoing na yung second batch ng pag-dive nitong PCG. At hindi ko lang kung tayo makita dito mula sa ating camera ay dito na yung dalawang rubber boat. So sakay nga nitong rubber boat yung dalawang team ng technical divers ng PCG. Dito itong natatayuan ko yung mismong palaisdaan na natukoy na posibleng pinagdalhan o kung saan itinapon itong mga bangkay nga ng mga nawawalang sabongero. Nagtungo rin dito ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ruth? Camille, yung binabanggit mo na lugar na yan ba yung kanina sinabi mo, tinukoy talaga yan ni alias Totoy, kaya nandyan naghahanap? At may iba pa bang lugar na pupuntahan? According to the Department of Justice, ito talaga nga yung naging pinaka-target area ng paghahanap dahil ito yung isiniwala, ito yung eksaktong lugar na itinuro ni Julie Patidongan o alias Totoy. Pero paglilinaw ng Department of Justice, hindi lang naman ito yung lugar na information or lead na meron sila kung saan pwede ngang hanapin yung iba pang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero yung kung saan pa man yung ibang lugar na yon ay wala pang binibigay na informasyon sa atin tungkol dyan, Ruth. Yan po ang Okay, so yung mga kababayan, no, natukoy na, no, yung lugar kung saan, no, sinasabing di umano yung palaisdaan na itinapon yung mga missing sabongeros. At ito pa ang isang update, mga kababayan, na kung saan yung mga pulis naman po na sinasabing sangkot, no, diyan sa mga missing sabongero ay sinampahan na ng kaso o hinahanda na po yung kasong isasampa sa kanila. 'Di ba? Inaasahan nga rin, no, sabi nga ni General Torre, mga kababayan. No, kung gusto nilang bumaligtad o tumestigo, maging state witness, open naman daw po, no, ang PNP diyan para mas maliwanagan, no, at mas mabigyan, no, ng hustisya etong mga missing sabongeros, mga kababayan. We will be expecting po na bago po matapos po taon na ito pong linggo po na ito, yung pong admin case na ikinakasa laban po sa kanila ay posible pong matapos na po yung report at makikita po natin doon sa report kung sino-sino po ang kakasuhan ng admin case with respect po dito po sa kaso ng mga sabongero.
Hindi papayagang umuwi ng walang bantay ang 12 pulis na naka-restrictive custody matapos na masangkot sa kaso ng missing sabungero. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kailangan magpaalam ng mga ito sa kanilang immediate commander kung kailangan nilang lumabas ng kampo. Basta magpapaalam lang po at escortan po sila, especially kung may mga emergency in nature po na that would require yung kanilang presence po doon sa kanilang pupuntahan po. But ang standing protocol po dyan, kung magpapaalam po ay dapat po escorted po sila. Kabilang sa isinasangkot na pulis ay ang 3 opisyal na may ranggong colonel, isang lieutenant. Grabe mga babayan, no? Police colonel, no? Police lieutenant colonel at police major mga babayan. No, grabe na mga matataas ang ranggo nito at posisyon sa PNP. No, yan po yung mga posibleng makasuhan po at sinasabing di umano mga involved daw po, no, diyan sa mga missing sabongeros na yan. So iimbestigahan pa rin naman yan mga kababayan. Colonel at isang police major, habang siyam sa mga ito ang non-commissioned officer mula sa Police Executive Master Sergeant hanggang Corporal. Inalis ang mga ito sa pwesto epektibo noong July 7. Ang sabi naman ng ating GPNP, some of them ay galing sa mga National Support Unit, yung iba ay galing sa ibang region. So, titingnan natin as to the common denominator because pag nagsabi ako sa inyo, sir, ng isang particular unit, baka nandun kayo lahat ngayon sa unit nila at hinahanap sila. Samantala, inihahanda na rin ng PNP ang mga dokumento para sa isasampang administrative case laban sa mga pulis. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Justice para sa criminal case ng mga ito. As to the criminal case naman po, nabanggit na po ng ating GPNP na he will defer kung ano po yung magiging legal action po ng DOJ. But on the part of the PNP, we are ready to extend the necessary investigative assistance if requested by the DOJ po. Dagdag ng PNP, walang nabakanteng pwesto kahit na tinanggal ang mga ito sa posisyon. Marami aniya nakaabang ng mga opisyal ng PNP. Una nang sinabi ng whistleblower na si alias Totoy na nasa 20 hanggang 30 pulis ang sangkot sa kaso ng missing sabungero. Leia, Ila. No, grabe, ganun karami mga kababayan, no? Yung sinasabing sangkot dito sa mga missing sabongeros. At kung ganun karami, mga kababayan, no, napakalaking pera po talaga, no, yung involved dito dahil syempre kailangan mong kung ikaw yung magpapatira niyan, kailangan mo ng malaking pera. 'Di ba mga kababayan? No, malaking halaga, no, malaki yung ginastos dito mga kababayan. Imagine ninyo para sa buhay na ganun, 'di ba, ng mga missing sabongeros. O anong masasabi niyo diyan mga kababayan? Yan muna ang ating updates ngayon. Para dyan sa mga missing sabongeros, comment po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mob Sweet sa Mobs TV. Peace. I'm out.